Iniimbestigahan na po ang kaugnayan ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga sa nauna ng nabistong iligal na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Tinitignan na rin ang mga reklamo ng pakit o torture. Balitang hatid ni Salima Refran. Sunod-sunod na hampas gamit ang bakal na bato ng tinamo ng lalaking dayuhan na ito. Ang babaeng ito naman, nakasaklob na nga ang mukha at nakagapos pa mga paa, pero tuloy-tuloy pa rin ang pinaghahampas ng isang lalaki. Kuha raw ang mga videong ito sa loob ng sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Oy, sino yan? Sino yan? Oy! Ano yan? Ay, stop. Laking gulat naman ng mga nagbabantay na mga miyembro ng Special Action Force nang lumabas ang lalaking ito mula sa gate ng compound. Bit-bit pa niya kasi ang bakal na bed frame ng isang kama. Dali mo dito. Ay, nakaposas yan? Sir, nakaposas, sir. Nakaposas pala siya dito at pinilit lang makalabas mula sa isa sa mga gusali. Tadtad siya ng malalaking pasa sa braso, likod at maging sa mga binti. Kumain na kaya to? Huwag kang pagkain. Tapos tubig. May black eye rin siya at puno ng mga galos at sugat. Bakas rin sa kanyang damit ang natuyong dugo. Nalamang bukod sa biktima ng torture, kidnap victim rin ang lalaking Chinese at iniwan na lang nang matunugan ng raid noong Martes. Obviously ma'am, tortured ito kasi ang dami niyang pasa sa buong katawan, sugatan po siya, duguan po siya, makita niyo ang dami po niyang pasa sa katawan. Bago nito, nakarescue rin ng mga otoridad ng isang babaeng Chinese na kidnap victim at 7 Pinay na biktima ng illegal detention. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC may iba pang hinahanap ng mga biktima. Pero Kasamaang palad, ayon sa aming mga informante, namatay na po yung isa doon sa dalawang foreign national. Nakatanggap kami ng balita na ang kanyang katawan ay cremate na. iniimbestigahan na rin ang umano'y koneksyon ng Lucky South 99 sa Zunyu One Technology, ang sinalakay na umano'y scam hub sa Bamban, Tarlac noong Marso. May nakuha pong may mga na-recover po doon na mga evidence po na mga pwedeng magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baufpo compound. Ito rin daw ang dahilan ng PAGCOR kung bakit dininay ang aplikasyon ng Lucky South 99 ng Internet Gaming License. Iniimbestigahan na rin kung paano patuloy na nakapag-operate ang Pogo Hub kahit walang lisensya at na-raid pa noong 2022. Administratively relieved naman ang hepe ng Porac Police para magbigay daan sa investigasyon. Maging Porac LGU, tinitignan na rin kung nagkaroon ng pagkukulang o pagpapabaya. Pag may nangyaring torture at nakatakas yung biktima, dapat alam nila kaagad yun. O, bakit tumakas yan? Ano ba meron sa loob? Diba? So, dapat alam ng local government. Sinisika pa rin namin kunan ng pahayag ang Lucky South 99 at Porac LGU. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.